Isa, simulan natin sa Gossip. Amen. Unawain natin ang mga nakasulat. Meron nga nakasulat sa banal na kasulatan. Unawain ang bumabasa. Saan nakasulat yun? Matthew 24. Unawain ang bumabasa. Ito. So, unawain natin bawat salita, bawat phrase, pangungusap. Amen. Bawat versikulo, talata, at kapitulo. Amen. Minsan nga, bigyan natin ng halaga pati tuldo, pati gudlit. Lahat yan may ibig sabihin. Okay. Kaya magiging handa akong lagi na ipalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, pagamat inyong nalalaman, at kayo'y pinatitibay sa katotohanan nasa sa inyo. Amen. Kaya sa Apostol Pablo, laging nagpapaalala doon sa ministeryong i-establish niya. Amen. Sa pag-establish niya ng ministeryo na pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, hindi niya sila nakakalimutang sulatan. Amen. Kahit na matagal dumating ang sulat noon. Matagal talaga. Kasi ang mode of transportation pa noon, ang bangka, o kaya yung dilayag, tapos, ano pa, mabagal pa. yung iba, lakad siguro, yung iba, kabayo. Ganun katagal. Ang ministeryo na puntahan niya, saan? Arabia. Magmula sa Jerusalem, napunta siya ng Arabia. Malapit kami. Amen? Pero, meron siyang ministeryo sa Asia. Meron siyang ministeryo sa Asia. Saan kaya sa Asia? Sa Ophir, sa Pilipinas, o sa... Ito, dagat yun. Ang layo nun. Paano kayo makakarating? Meron din siyang ministeryo sa Philadelphia. Philadelphia, America. Tawid dagat. Ang dami niyang ministeryo pinagdaan sa Kristo. At yun si Apostol Pablo na lingkod ng Diyos. Manggagawa ng Diyos, ministeryo ng ministro ng katotohanan. Yan sa Apostol Pablo. Ministro ng katotohanan. Yan ginagawa niya, kinakailangan niyang gawin. Ginagawa niya, marapat niyang gawin. Ayon sa tinanggap niyang authority sa ating Panginoon. Sabi niya, lagi niyang ipinaalala ang mga bagay na ito. Kahit na kayo ay pinatitibay na ayon sa katotohanan nasa sa inyo. Ayan pala. Pag ang katotohanan ay nasa sa inyo, pagtitibayin ka na nito. Sa paano magandang sabihin. Kung nagsimula ka ng pag-aaral sa katotohanan, ang pag-aaral mo ng tuloy-tuloy ay magiging ayon na sa katotohanan. Amen? Mag-aaral ka pa ng mag-aaral, lalong lalawak, lalong lalalim, lalong titibay ang katotohanan na nasa sa atin. Ngunit kung nag-aaral ka ng mali ang nasimulan mo, at nag-aaral ka pa ng nag-aaral, palawak ang mali. Marami ang magiging kamalian. Pero ito nga, sa katotohanan nasa sa atin ay lalong pinagtitibay. Ano man ang ating pag-aralan sa banal na kasulatan, kung ikaw ay nakabase sa katotohanan, ito ay lalong tumitibay at lalong lumiliwanag. Yan ang katotohanan. Amen? Kaya yung katotohanan na nasa sa atin, saang aral mo mangdalin. Amen? Tumitibay at lumiliwanag. Nagkakaroon ng maliwanag na pagpapahayag yung katotohanan na nasa sa atin. Ang isang Diyos, pinatotohanan ng aral natin na ang Diyos ay nagkatawang tao at ang Diyos ay iisa. Kaya nung siya ay nagkatawang tao, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Wala siyang kalagayang Diyos. Asahan ang pagka-Diyos. Hindi umiral dahil wala gumagamit ng authority. Ang presidente.
Amen? Pag ang presidente umalis, kasama ba niya ang pagiging presidente? O, recognize siya bilang presidente. Amen? Pero, wala siya rito. Nandun siya sa ibang lugar. Amen? Okay. Pumunta siya sa kanyang from Malacanang, nagbakasyon siya, pumunta siya sa kanyang pamilya. Amen? Sa kanyang pamilya, siya ba ay presidente? Siya ay magulang, tatayong magulang siya doon, hindi presidente. Amen? So, uhubarin niya ang kanyang pagiging presidente, aharapin niya ang kanyang pamilya, magiging ama siya doon sa kanyang pamilya. Yun ay ibig sabihin. Nandun ba siya sa Malacanang? O wala? So, yun ang ibig sabihin ng aral natin ng 34 years. Siya ay bumaba, inubad niya ang kanyang pagkadiyos, at siya ay nag-anyong tao at nakitulad sa alipin. Amen. Yun ang ibig sabihin. Ito ang dakilang hiwaga na ipinahayag ng Diyos sa iglesia nito. At nung pinag-aaralan natin ang lahat ng mga bagay na ito, nung pinagtibay sa atin ito, sabi ng Diyos, karapat-dapat ang mga lingkod na ito na siyang kanyang hiranging para sa pagbabagong lahi. May kaugnayan ito lahat. Sa 34 years nagsimula. At may kaugnayan ito lahat sa paghahanda, may kaugnayan ito lahat sa pagtatag ng kanyang kaharian sa sanglibutan na ito. May kaugnayan ito sa kanyang paghirang at sa kanyang pagpili. Amen. Sino ba ang kanyang pipiliin? Of course, yung mga naliwanagan ng gusto sa aral ng katotohanan. Dahil yung aral ng katotohanan, ito ang pananaganapin ng Diyos sa susunod na henerasyon. Ang kaluwalhatian at ang kadakilaan ng Diyos, ito ang kanyang ipapahayag. Sabi ng talata, at sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod ay luluhod, at ang lahat ng labi ay magsasabi na siya ay Panginoon. Amen. Walang sino mang hindi makakalam, walang sino mang hindi makakaunawa, sapagkat ipapahayag ito ng Espiritu ng Panginoon. Ngayon, marami pang hindi nakakaunawa. Naunawaan nyo na ba? Ng 34 years? Pag hindi pa maliwanag, lagot kayo. Kaya susunod na sabihin ko, damay kayo ito. Sa hindi nakakaunawa, lilipulin ng Diyos. Dahil hindi kayo karapat-dapat mabuhay para sa pagpapanibagong lahi. Bakit? Ano ituturo ninyo sa magiging lahi ninyo? Kontra sa aral ng Diyos, ayaw ng Diyos ang hindi ayaw sa katotohanan. Amen? Sinong ititira ng Diyos? Yung mapagkakatiwalaan ng Diyos na magpapahayag na ang ating Panginoon ay siyang Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya pinagtitibay tayo ng katotohanan nasa sa atin sa lahat ng mga aral na ito. Amen? At hindi lang yan, verse 11. Tignan natin. Sapagkat sa gayon ay pinamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kaharian walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Maging si Apostol Pedro, naunawaan din niya na ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo ay mahahayag sa sanlibutan na ito. Kaya sabi nga niya, ipinamamahaging sagana sa inyo. Amen. Sino? Yung mga nakaunawa ng katotohanan. Amen. Ang alin? Pumasok sa kaharian ng ating Panginoon at ang kaharian ito ay walang hanggan. Amen? Walang hanggan. At ang aral natin, bago iiral ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, lilipulin nga niya lahat ng mga kaharian na hindi tumatalima sa Ebanghelyo ng ating Diyos.
Ulitin ko, sapagkat sa gayon ay pinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Jesucristo. Sino na ako nawa ng katotohanan? Ang 34 years ng paghahanda ng isang dako. Sabi ni Apostol Pedro, ay, hindi siguro sa Apostol Pedro, hindi niya kayo welcome doon kasi nga, kaluluwa na siya. Pag welcome tayo ni Apostol Pedro, sabihin, bulto. Welcome tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan? Sa kahariang walang hanggan ng ating Panginoon. Kasi nga, malaya tayong makakapasok. Paano ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng ating Panginoong Jesucristo? Magtapat ka lang. Magtapat ka lang. Mamatay o mabuhay, ito ay sa kaharian ng ating Panginoon. Ang mabuhay sa langit, ang mamatay sa langit, sa pagkabuhay na maguli, at ang buhay ay sa kaharian ng ating Panginoon dito sa Sanlibutan. Level 15 ng Revelation, the kingdom of this world has now become the kingdom of our Lord and Christ. Amen? Ang kaharian ng Sanlibutan na ito ay magiging sa ating Panginoong Jesucristo. Verse 10, itakyat natin. Ayan na. Kaya, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Amen. Amen, amen. Kaya pagsikapan ninyo, sabi niya, at mga panatag kayo. Kumbaga, maging sure and accurate kayo sa inyong sarili na tayo nga ay sa Diyos. Amen? Mga nag-aalilangan ko, totoo ba? Totoo ba yan? Mga nag-aalilangan kayo, totoo ba na darating ang kaharian ng Diyos? Totoo ba na iiral ang kaharian ng Diyos sa sanlibutan na ito? Parang fiction lang yata ito. Parang kathang isip lang yata ito. Amen. Ito mga kapatid, ang fiction noon kayang gawin ng tao sa ating realidad. Nakuha niyo ba? Ang Diyos pa kaya? Nakuha niyo mga kapatid? Ang fiction noon ngayon kaya nang gawin ng tao. Science. Yung mga sci-fi noon, science fiction, kala natin hindi mangyayari. Kaya ng tao ngayon yan. Through virtual, parang gagawin lang. Andito ka sa kinalalagyan mo, pero pag sunod mo yun, parang nasa ibang dimension. Kayang gawin na ng tao. That's fiction dati. Ngayon, ang fiction ng tao, pagkasya man, o ano man yan, ngayon, sa kapangyarihan ng Diyos, kaya niyang gawin ito sa atin ayon sa katotohanan. Amen? Kaya yung ating paniniwala, ang ating pananampalataya, ay gawin natin confirm and affirm tayo sa mga bagay na ito. Tinawag ka ng Diyos, i-confirm mo sa sarili mo, at i-affirm mo sa sarili mo na sundin mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Pagsikapan natin, magtagumpay. At kung tayo ay magtatagumpay, tayo ay tatanggap ng mana ayon sa kalooban ng Diyos. Mga panatag kayo at pagsikapan natin ang pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga tititsyo kailanman. Amen? Yung doktrina na yun, bawal matisod. Bawal matisod. Ano may nakasulat? Huwag mga tisod, John 1. 1 John 1. 1:3, 1 John 1. Ay, 1:3.
Ewan. Basta nakasulat. Ayan na nga, okay matisod, bawal matisod. Amen. Huwag tayo matisod. Talagang bawal sa atin na matisod. Dahil pag natisod ka, hindi mo nasunod ang katuwiran ng Diyos, hindi mo nasunod ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat 16 lang dyan. Sa mga bagay na ito ay aking sinalita sa inyo upang kayo'y huwag mga isod. Minsan sa salita ng ating sa salita na nakasulat sa banal na kasulatan, may nakakatisod. Pero pag napagtagumpayan natin yun, aarihin tayo ng Diyos na sakdal. Amen? At kung tayo ay naging sakdal sa salita, ay hindi na tayo matitisod sa anumang paraan. Magpakatibay tayo, magpakalakas tayo. Kapag kung sunodin ang mga bagay na ito, sa atin ang pangako ng ating Panginoon Kristo. Huwag tayong matisod. Amen? Huwag tayong matisod sa maraming mga bagay. Isipin na lamang natin yung ating mga sarili. Yung pagtisod na yan, pinaglalaroan na tayo ng away. Kasi nga, naghahanap siya ng masisila araw at gabi, malapit na ang kanyang oras. Naghahanap siya ng karamay. Lalo-lalo na yung mga tapat na lingkod ng Diyos. Sasabihin niya sa Diyos, tapat lang yan kasi nga pinagpapala mo eh. Hahamunin niya ang ating Panginoon. Tapat lang yan kasi pinagpapala mo. Sige, sabi ng Panginoon, sige, isuri mo kahit perfect. Pag walang tanggalin ang buhay niya. Pag tinisod kayo ng kaaway, ayayin na, matisod kayo. Sige, dapat, bangon ulit. Matisod, dapat, bangon ulit. Pinaglalaroan lang kayo ng kaaway. Amen? Yung damdamin ninyo, yung mata ninyo, yung salita ninyo, pinaglalaroan lang kayo ng kaaway. Amen? Gawin ninyo, paglaruan nyo ang kaaway, siya paglaruan nyo. Kunwari matitisod ka, pero hindi pala, malakas to, sabihin mo sa kanya. Natama ba? Pwede naman. Paglaruan mo ang kaaway, paglaruan mo ang jablo. Amen. Pwede, paglaruan mo siya, kaysa ikaw ang paglaruan niya. Amen. Sabihin mo sa kaaway, malakas ito. Amen. Sa buong taon, ang dami nating pinagdaanan. Salamat sa Diyos. At tayo ay pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen. Sa lahat ng nagtagumpay sa kalakasan, sa biyaya ng Diyos, sa pagpapala ng Diyos, at sa kagandang loob ng Panginoon. Ipasalamat natin ito sa Panginoon. Amen. Karangalan natin na tayo ay lingkod ng Diyos, tayong lahat ay sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos ang paguri, ang ating kanatulan. Tayo po ibagsig tayo mabatid at lumulog sa ating Diyos sa buhay. Hallelujah. Ang Diyos sa iyo, sa pagkakababang Diyos, ay lumulog sa Panginoon. Magbanal mo rin ng Diyos sa mga ito. Salamat sa kalakasan. Salamat sa isang bagong araw. Salamat, Panginoon, sa pag-asang ibinutulong mo sa amin. Salamat sa mga pag-iingat, sa kagalakan, sa katawan, kapayapaan at ipagkakagan. Salamat, O Diyos, pinagkakaisa mo kami na may kagalakan at katuwaan sa aming mga puso. Kapanatagan at kapayapaan sa isa't isa. At pinagtatagumpay mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ayon sa iyong kapangyarihan ng iyong salita. Kapagkat ikaw, O Diyos, ay nagpapatibay sa amin. Ikaw, Panginoon, ay naghahayag sa amin ng iyong kagandahan loob at ginagawa mo, ginangyayari mo sa amin ang mga biyayang ito sapagkat sapat ka sa iyong mga salita. Kami, O Diyos, ay iyong pinagtitibay at ikaw, Panginoon, ay napag-usap sa amin upang kami sa aming mga sarili ay magkaroon ng pagkapit sa iyong mga salita upang kami huwag mga tisod. Kung kami mali mga tisod,
kami ay makakabangon muli upang makapanumbalik at magkaroon ng pagkakataon. Ikaw sa amin, O Diyos, ay gumagawa ng lahat ng ito at dakila ka ayon sa iyo. Pagtatag ng iyong mga salita sa bawat isa sa amin. O Diyos, ang iyong kaharian, ang iyong tinatatag ay nakakatuwang tingnan sapagkat ikaw, O Diyos, ay nag-aaral sa amin ang pagkakaisa. Nag-aaral sa amin ang kaalaman at kaunawaan. Nag-aaral ka sa amin, O Diyos, ng mga biyaya. Salamat po sa iyong paghawak at sa iyong paghirang sa amin upang kami, O Diyos, ay piliin po sa ibabaw ng sanlibutan natin karangalan sa amin at aming ipinasasalamat ng lahat ng bagay. Ganito, Diyos, ano man ang aming mga kakulangan, piliin namin sa iyo, Diyos, ng kapunuan at ng katawaran upang kami, Panginoon, ay maging hayat sa iyong biyaya at kami makapagpatuloy ayon sa iyo pagtatag sa amin, ayon sa iyong paghirap sa amin. Luwalhati ka namin at pinupuri, O Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay sa iyong kalooban, sa iyong kapanukana, sa iyong kapahayagan. Ang dulo nito, O Diyos, upang kami ay malayang makapagpupuri sa iyo at makapaghahandog ng mga bagay nito upang ikaw ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay. Paghihin doon, Diyos, sa kanila sa kapangyarihan mo. Salamat po, pinagkakaisa at kami ay pinagbubuklod-buklod mo sa tali ng pag-ibig, sa tali, O Diyos, ng iyong Santong Espiritu. Upang kami ay magkasama-sama, upang ang iyong Santong Espiritu ay maging pagpapala at biyaya sa bawat isa sa amin. Pupuri ka namin, O Diyos, at pupuri